Exodus chapter 1 to 5 Tagalog Bible reading. Please like and subscribe and share my channel Yokip Inspirasino TV. Thank you so much. Exodo 1. Ang pagdami ng mga Israelita sa Ehipto, na ito ang mga pangalan ng mga anak ni Jacob na kasama niyang lumipat sa Ehipto. Bawat isa ay kasama ang kanyang pamilya, 2 Reuben, Simeon, Levi, Judah, 3 Issachar, Zebulun, Benjamin, 4 Dan, Naphtali, Gad at Asher. 70 silang lahat na buhat sa lahi ni Jacob. Si Jose ay nasa Ehipto na noon. Nang sa pagkatapos mamatay si Jose, gayon din ang kanyang mga kapatid at ang buong henerasyong iyon, dumami ng dumami ang mga Israelita. Sila'y naging isang bayang napakarami at makapangyarihan, kaya't napuno nila ang buong lupain ng Ehipto. Isang bagong paraon. 8 dumating ang panahong nagkaroon ng bagong hari sa Ehipto na hindi nakakakilala kay Jose. Saan sinabi nito sa kanyang bayan, mas marami na at mas malakas ang mga Israelita kaysa sa atin. Tamchin, kailangang gumawa tayo ng paraan laban sa kanila. Baka dumami sila ng dumami. At kung magkaroon ng digmaan ay kakampi sila sa ating mga kaaway at pagkatapos ay aalis sa ating lupain. 11 kaya't ginawang mga alipin ng mga Israelita at pinagtrabaho sila ng napakahirap. Itinalaga ang mga tagapamahala upang pahirapan sila sa paggawa ng mga lungsod ng 7 matrameses na siyang mga lugar na imbakan ng mga panustos para sa paraon. Mas lalong pinahirapan. 12 ngunit habang lalo silang pinahihirapan, lalo namang dumami at lumaganap ang mga Israelita, kaya't lalong natakot sa kanila ang mga Ehipsyo. 13 dahil dito, lalong pinahirapan ang mga Israelita. 14 pinapasan sila ng mabibigat na gawain, paggawa ng tisa, paghalo ng putik at iba pang mabibigat na trabaho sa bukid. Pinagmalupitan sila ng husto, utos laban sa mga sanggol na lalaki. Bimoysan inutusan ng hari ng Ehipto, ang mga kumadrona, ng mga Hebreo, sina Sifra at Pua. 16 kapag nanganganak ang mga Hebreo, wika niya, tingnan ninyo kung lalaki ang isisilang, kung oo patayin ninyo, kung babae hayaang mabuhay. 17 ngunit may takot sa Diyos ang 2 kumadrona, kaya hindi nila sinunod ang hari. Sa halip, pinabayaan nilang mabuhay ang mga sanggol na lalaki. Pagpapala ng Diyos, kawatin kaya't ipinatawag sila ng hari. Bakit ninyo ginagawa ito? Bakit ninyo pinababayaan ang mga lalaki? 19 sumagot sila, ang mga Hebreong babae po ay hindi tulad ng mga Ehipsya. Malalakas sila at nanganganak bago pa man kami dumating. 20 dahil dito pinagpala ng Diyos ang mga kumadrona. Lalong dumami ang mga Israelita at naging makapangyarihan. 21 at dahil may takot sa Diyos ang mga kumadrona, sila'y pinagkalooban niya ng sariling mga pamilya. Mas mabagsik na utos. 22 kaya nagutos ang paraon sa buong Ehipto. Itapon ninyo sa ilog Nilo ang bawat sanggol na lalaking Hebreo, ngunit ang mga babaeng sanggol ay hayaan ninyong mabuhay. Exodo Kabanata 2. Kapanganakan ni Moises at ang kanyang paglaki. Born May, isang lalaking mula sa lipi ni Levi na nag-asawa ng isang babaeng Levita. Nagsilang ito ng isang sanggol na lalaki. Nakita niyang maganda ang bata kaya itinago niya ito sa loob ng 3 buwan. 3 nang hindi na niya ito maitatago, kumuha siya ng isang basket na yari sa tambo. Pinahiran ng alkitran upang hindi mapasukan ng tubig at doon niya inilagay ang sanggol. Inilagay niya ito sa talahiban sa pampang ng ilog Nilo. Kapto pinanood ng atin ang bata mula sa malayo upang malaman kung ano ang mangyayari. Dumating ang anak na babae ng paraon upang maligo sa ilog kasama ang kanyang mga katulong. Nang mapansin niya ang basket, inutusan niya ang isa sa kanyang mga katulong na kunin ito. 6 pagbukas niya ng basket, nakita niya ang sanggol na umiiyak. Naawa siya at sinabi, isa itong batang Hebreo. Sepe sinabi ng atin ng sanggol, gusto po ba ninyong humanap ako ng isang Hebreong yaya upang magpasuso sa sanggol? At oo, sagot ng prinsesa. Kaya umalis ang babae at tinawag ang ina ng sanggol. Naing sinabi ng prinsesa, dalhin mo ang sanggol na ito at pasusuhin mo siya para sa akin at babayaran kita. Kinuha ng babae ang sanggol at pinalaki. 10 nang lumaki na ang bata, dinala niya ito sa anak ng paraon na nag-ampon sa kanya. Pinangalanan niya itong Moises sapagkat sabi niya, iniahon ko siya mula sa tubig. Moises ay tumakas sa Madian. 11 isang araw nang malaki na si Moises, nakita niya ang paghihirap ng kanyang mga kababayan. Nakita niya ang isang Ehipsyong sinasaktan ang isang Hebreong alipin. 12 lumingas siya sa paligid at nang matiyak na walang nakakakita, pinatay niya ang Ehipsyo at itinago sa buhangin. 13 kinabukasan, nakita niya ang 2 Hebreong nag-aaway. Sinabi niya sa isa, bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? 14. Sumagot ang lalaki, sino ka ba para mamuno at humatol sa amin?
Papatayin mo rin ba ako gaya ng ginawa mo sa Ehipsyo? Natakot si Moises at naisip na nalaman na ang ginawa niya. 15. Nang mabalitaan ito ng paraon, sinikap niyang ipapatay si Moises. Kaya tumakas si Moises at nanirahan sa lupain ng Madian. Umupo siya sa tabi ng isang balon. Moises sa Madian. 16. Mayroong pari sa Madian na may 7 anak na babae. Pumunta ang mga ito sa balon upang igib ng tubig at painumin ang mga tupa. 17. Ngunit dumating ang ilang pastol at pinalayas sila. Tumayo si Moises at ipinagtanggol ang mga babae. Pagkatapos ay pinainom ang kanilang mga tupa. 18. Nang makauwi na sila sa kanilang ama na si Reuel, kilala rin bilang Jethro, nagtanong ito, bakit kayo agad nakauwi? 19. Sumagot sila, isang Ehipsyo ang tumulong sa amin laban sa mga pastol. Igib din siya ng tubig para painumin ang aming mga tupa. 20. Nasaan siya? Tanong ni Reuel. Bakit ninyo siya iniwang mag-isa? Anyayahan ninyo siyang kumain. 21. Pumayag si Moises na manirahan doon at ibinigay ni Reuel sa kanya ang anak nitong si Zipporah bilang asawa. Exodo 3. Si Moises nga ay nagpapastol ng kawan ni Jethro na kaniyang biyenang lalaki na saserdote sa Madian. At kaniyang pinapanginain ang kawan sa dakong ilang at naparoon sa bundok ng Diyos sa Horeb. At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa isang ningas ng apoy mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. At siya'y tumingin at narito ang mababang punong kahoy ay nagniningas sa apoy at ang mababang punong kahoy ay hindi natutupok. 3. At sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon at titingnan ko itong dakilang paningin kung bakit ang mababang punong kahoy ay hindi natutupok. At nang makita ng Panginoon na siya'y lumiko upang tingnan, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moises, Moises. At sinabi niya, narito ako. At sinabi niya, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang iyong mga panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. 6. Bukod dito'y sinabi niya, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At tinakpan ni Moises ang kaniyang mukha, sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. 7. At sinabi ng Panginoon, tunay na aking nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto, at aking narinig ang kanilang daing dahil sa kanilang mga tagapagpaalipin, sapagkat talastas ko ang kanilang mga kapanglawan. 8. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo, at upang iahon sila mula sa lupaing yaon, sa isang mabuting lupain at maluwang, sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot, sa dako ng Kananeo, at ng Heteo, at ng Amorheo, o ng Berezeo, ng Heveo at ng Hebusyo. 9. At ngayon narito, ang daing ng mga anak ni Israel ay dumating sa akin. Bukod dito'y aking nakita ang kapighatian na ipinipighati sa kanila ng mga Ehipsyo. 10. Halika na nga na ngayon, at ikaw ay aking susuguin kay Faraon, upang iyong ilabas ang aking bayang Israel sa Ehipto. 11. At sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang ako'y pumaroon kay Faraon, at upang ilabas ko ang mga anak ni Israel sa Ehipto? 12. At kaniyang sinabi, walang salang ako'y isa sa iyo, at ito'y magiging isang tanda sa iyo, na ako ang nagsugo sa iyo. Pagka iyong inilabas ang bayan sa Ehipto, kayo'y maglilingkod sa Diyos sa bundok na ito. Turn. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at sabihin nila sa akin, anong kaniyang pangalan? Anong aking sasabihin sa kanila? 14. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako nga, at kaniyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni Akonga. 15. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng salit-saling lahi. 16. Yumaon ka at tipunin mo ang mga matanda sa Israel, at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob ay napakita sa akin na nagsasabi, aking tunay na binisita kayo, at aking nakita ang ginagawa sa inyo sa Ehipto. 17. At aking sinabi, aking iahon kayo sa kadalamhatian sa Ehipto, sa lupain ng Kananeo, at ng Heteo, at ng Amoreo, at ng Fereseo, at ng Heveo, at ng Hebuseo, sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Padi, at sila'y makikinig sa iyong tinig. At ikaw ay paroroon, ikaw at ang mga matanda sa Israel, sa hari sa Ehipto, at inyong sasabihin sa kaniya, ang Panginoon,
Ganong Diyos ng mga Hebreo ay nakipagkita sa amin. At ngayon, pahintulutan mo kaming yumaon, isinasamo ko sa iyo, na makaitlong araw na paglalakbay sa ilang, upang makapaghandog kami sa Panginoon naming Diyos. 19. At talastas ko na ang hari sa Ehipto ay hindi kayo pahihintulutang yumaon, kundi sa pamamagitan lamang ng isang mahigpit na kamay. 20. At aking iuunat ang aking kamay, at sasaktan ko ang Ehipto ng lahat, ng aking mga kababalaghan na aking gagawin sa gitna niyaon. At pagkatapos niyaon ay inyong ilalabas. 21. At aking pagkakalooban, ang bayang ito ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo, at mangyayari na pagka kayo'y yumaon ay hindi kayo yayaong walang dala. 22. Kundi hihingi ang bawat babae sa kaniyang kapwa at sa tumatahan sa kaniyang bahay ng mga hiyas na pilak at ng mga hiyas na ginto at ng mga damit. At inyong ilalagay sa inyong mga anak na lalaki at babae at inyong sasamsaman ang mga Ehipsyo. Exodo 4. At sumagot si Moises at nagsabi, ngunit narito, sila'y hindi maniniwala sa akin, nididinggin ang aking tinig, sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo. 2. At sinabi ng Panginoon sa kanya, anong nasa iyong kamay? At kaniyang sinabi, isang tungkod. 3. At kaniyang sinabi, itapon mo sa lupa. At kaniyang itinapon sa lupa at naging ahas. At si Moises ay tumakas dahil dito. 4. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay at kunin mo sa buntot. At kaniyang iniunat ang kamay at hinawakan yaon at naging tungkod sa kaniyang kamay. 5. Upang sila'y maniwala na ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob ay napakita sa iyo. 6. At sinabi pa ng Panginoon sa kaniya, ipasok mo ngayon ang iyong kamay sa iyong sinapupunan. At kaniyang ipinasok ang kaniyang kamay sa kaniyang sinapupunan, at nang kaniyang ilabas, narito, ang kaniyang kamay ay naging may ketong, maputi na parang niebe, anechak. At kaniyang sinabi, ipasok mong muli ang iyong kamay sa iyong sinapupunan, at kaniyang ipinasok muli ang kaniyang kamay sa kaniyang sinapupunan, at nang kaniyang ilabas sa kaniyang sinapupunan, narito, naging gaya uli ng ibang bahagi ng kaniyang laman. 8. At mangyayari, na kung sila'y hindi maniwala sa iyo, ni makinig sa tinig ng una sa mga tanda, ay kanilang paniniwalaan ang tinig ng huling tanda. 9. At mangyayari, na kung sila'y hindi maniwala sa dalawang tandang ito, ni makinig sa iyong tinig ay kukuha ka ng tubig sa ilog, at ibubuhos mo sa tuyong lupa, at ang tubig na iyong kinuha sa ilog ay magiging dugo sa tuyong lupa. Yes, set. At sinabi ni Moises sa Panginoon, o Panginoon, ako'y hindi marunong magsalita, kahit noon, kahit mula nang ikaw ay makipagsalita sa iyong lingkod, sapagkat ako'y mabagal magsalita at mabagal sa dila. 11. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, sino ang gumawa ng bibig ng tao? O sino ang gumawa ng pipi, o ng bingi, o ng nakakita, o ng bulag? Hindi ba ako ang Panginoon? 12. Ngayon nga'y yumaon ka, at ako'y sa iyong bibig, at tuturuan kita kung ano ang iyong sasalitain. 13. At sinabi niya, o Panginoon, isinasamo ko sa iyo, ipadala mo ang sino mang iyong ipadadala. 14. At ang galit ng Panginoon ay nagalab laban kay Moises, at kaniyang sinabi, hindi ba si Aaron na Levita ay iyong kapatid, aking talastas na siya'y marunong magsalita? At narito siya'y lumalabas upang salubungin ka, at pagkakita niya sa iyo, siya'y magagalak sa kaniyang puso. 15. At iyong sasalitain sa kaniya, at iyong ilalagay ang mga salita sa kaniyang bibig, at ako'y sasa iyong bibig, at sa kaniyang bibig, at aking tuturuan kayong dalawa ng inyong marapat gawin. 16. At siya'y magsasalita sa bayan sa iyong ngalan, at mangyayari na siya ang magiging parang iyong bibig, at ikaw ay magiging parang Diyos sa kaniya. 17. At iyong dadalhin sa iyong kamay ang tungkod na ito. Pagbabalik ni Moises sa Ehipto, iasitin umuwi si Moises at sinabi kay Jethro, kanyang biyenan, pupunta po ako sa Ehipto upang tingnan kung buhay pa ang aking mga kababayan. Sumagot si Jethro, sige, humayo ka na at sumayo ang Diyos. 19. Sinabi ng Panginoon kay Moises sa Midian, bumalik ka sa Ehipto sapagkat patay na ang lahat ng taong gustong pumatay sa iyo. 20. Kaya't isinakay ni Moises sa asno ang kanyang asawa at mga anak at bumalik sa Ehipto. Hawak niya ang tungkod ng Diyos. 21. Ang sinabi ng Panginoon kay Moises, pagbalik mo sa Ehipto, gawin mo sa harap ni Faraon ang lahat ng kahangahangang gawa na ipinagkatiwala ko sa iyo, ngunit papatigasin ko ang kanyang puso upang hindi niya palayain ang bayan. 22. Sabihin mo sa kanya,
Ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ang aking anak, ang aking panganay. 23 Kaya't sinasabi ko sa iyo, palayain mo ang aking anak upang siya'y makapagsamba sa akin. Ngunit kung hindi mo siya palalayain, papatayin ko ang iyong anak na panganay. Tinuli ang anak ni Moises. 24 Sa daan, habang sila'y nagpapahinga, tinangka ng Panginoon na patayin si Moises. 5 Ngunit kinuha ni Zipporah ang matulis na bato. Tinuli ang kanyang anak at hinipo ang paa ni Moises ng balat ng pagtutuli. Sinabi niya, tunay ngang ikaw ay asawang binayaran ko ng dugo. 26 Pagkatapos noon, hinayaan siya ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Zipporah, asawang binayaran ng dugo dahil sa pagtutuli. Nakipagkita si Aaron kay Moises. 27 Sinabi ng Panginoon kay Aaron, puntahan mo si Moises sa ilang. Kaya't sinalubong niya si Moises sa bundok ng Diyos at hinalikan siya. 28 Isinalaysay ni Moises kay Aaron ang lahat ng sinabi ng Panginoon at ang mga palatandaang ipinagutos sa kanya. 29 Pagdating nila sa Ehipto, tinipon nila ang matatanda ng Israel. 30 Isinalaysay ni Aaron ang lahat ng sinabi ng Panginoon kay Moises at ipinakita ang mga palatandaan sa harap ng mga tao. 31 Naniwala ang mga tao. Nang marinig nilang dinalaw sila ng Panginoon at nakita ang kanilang paghihirap, lumuhod sila at sumamba. Exodo 5, tumanggi si Faraon na palayain ng Israel. Pagkatapos nito, pumunta sina Moises at Aaron kay Faraon at sinabi, ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, palayain mo ang aking bayan upang makapagdaos, sila ng kapistahan para sa akin sa ilang. Doon ngunit sinabi ni Faraon, sino ba ang Panginoon? Bakit ko siya susundin? Bakit ko palalayain ang Israel? Hindi ko kilala ang Panginoon at hindi ko palalayain ang Israel. 3 Sinabi ni na Moises at Aaron, ang Diyos ng mga Hebreo ay nakipagtagpo sa amin, kaya't hayaan mo kaming makalakad ng 3 araw patungo sa ilang upang makapaghain kami sa Panginoon na aming Diyos. Kung hindi, baka kami parusahan niya ng salot o espada. 4 Ngunit sinabi ng hari ng Ehipto, Moises at Aaron, bakit ninyo inaalis sa trabaho ang mga tao? Bumalik kayo sa inyong mga gawain. Hanggat sinabi ni Faraon, ang mga taong ito'y napakarami na sa lupain at gusto pa ninyong ihinto sila sa pagtatrabaho. Pinatindi ang gawain ng mga Israelita. Kaya't kinabukasan, nagutos si Faraon sa mga tagapamahala at kapatas. Shiti, huwag na kayong magbigay ng dayami sa mga Israelita para sa paggawa ng ladrilyo gaya ng dati. Hayaan ninyong sila mismo ang maghanap ng dayami. Ngunit ipagpatuloy ninyo ang dating dami ng ladrilyong ipinaaabot sa kanila. Huwag ninyong babawasan. Dahil sila'y tamad, kaya nila sinasabing, pumunta tayo at maghain sa ating Diyos. Nang pabigatin ninyo ang kanilang gawain, upang wala silang panahon sa walang kabuluhang pananalita. 10 Kaya't ang mga tagapamahala at kapatas ay lumabas at sinabi sa mga Israelita, ganito ang sabi ni Faraon, hindi ko na kayo bibigyan ng dayami. 11 Kayo na mismo ang maghanap nito kung saan man ninyo ito makita, ngunit kailangang buo pa rin ang dami ng ladrilyong gagawin ninyo. 12 Kaya't nagkalat ang mga tao sa buong lupain ng Ehipto upang mangolekta ng dayaming pantapal sa putik. 13 At pinipilit sila ng mga kapatas. Tapusin ninyo ang itinaktang gawain, gaya ng ginagawa ninyo noong may ibinibigay pang dayami. Papatha binubugbog ang mga tagapangasiwa ng mga Israelita na itinalaga ng mga Ehipsyo. Sinasabi sa kanila, bakit hindi ninyo natatapos ang iniatang na gawain araw-araw, gaya ng dati kahit walang dayami? Pagdadalamhati ng mga Israelita, kaya't pumunta ang mga tagapangasiwa ng Israel kay Faraon at humingi ng tulong. Bakit ninyo po kami pinahihirapan? 16 Hindi po kami binibigyan ng dayami ng aming mga kapatas, pero pinipilit pa rin kaming gumawa ng ladrilyo. Hinahampas po kami pero kasalanan naman ito ng inyong mga tauhan. Si Benin, ngunit sinabi ni Faraon, tamad kayo. Sobrang tamad, kaya't gusto ninyong umalis at maghain sa Panginoon. 18 Kaya't umalis na kayo at magtrabaho. Hindi kayo bibigyan ng dayami, pero kailangang tapusin ninyo ang itinakdang dami ng ladrilyo. 19 Nakita ng mga tagapangasiwa ng Israel na lalong mahirap na ang kanilang kalagayan dahil hindi sila papayagang bumaba sa dami ng ladrilyong kailangang gawin araw-araw. Hinagpis ni Moises sa Diyos. 20 Pagkaalis nila sa Faraon, nasalubong nila si Moises at Aaron at sinabi nila, 21 Hatulan na sana kayo ng Panginoon. Dahil sa ginawa ninyo, napasama kami sa paningin ni Faraon at ng kanyang mga tauhan. Binigyan ninyo sila ng dahilan upang kami patayin. 22 Kaya't lumapit si Moises sa Panginoon at sinabi, Panginoon, bakit ninyo pinahihirapan ang bayang ito? Bakit pa ninyo ako isinugo? 23 Simula nang makipag-usap ako kay Faraon sa ngalan ninyo, lalo niya pong pinahihirapan ang mga Israelita.
at hindi ninyo man lang sila iniligtas.